Maayong adlaw mga kasalo. Nandito na naman po ako para magbigay ng isa na namang kwentong kapupulutan ng aral at tiyak na magpapalabas ng inyong mga gigil. Pero bago po natin simulan, nais ko lamang pong i-shout out ang ilan sa ating mga kasalo sa kwentuhan mula sa ating last upload. Shout out po kina Virgie Vlog, Marie Cristal Hilario, Gloria Forster, Amy Vinzoni, Cedric J. Phil Alexis, Religiosa Putot, Leilani Tagamulila, Liwayway Baredo Gabato, Alia at Glory Sanchez. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras para sa pakikinig at pag-comment. At pasensya na po kung hindi ko po nabigkas ng maayos ang inyong mga pangalan, pero alam niyo pong na-appreciate ko po kayong lahat. Ayan, maraming salamat po ulit at simulan na po natin ang kwento. Si Daniel ay isa sa pruweba na hindi lahat ng kadugo natin ay mabuti sa atin. May mga kamag-anak na tatatuhin tayo na parang basura. Ngunit si Daniel din ang pruweba na hindi lahat ng ibang tao ay masasama. Katulad na lamang ni Beatrice na nakilala ni Daniel nang minsan siya ay nangangailangan ng tulong. At paano na lang kung ang tumulong sa'yo ay siya palang totoo mong nanay? At paano rin kung ang dahilan ng pagkakawala ninyo ay ang kamag-anak mong matapobre? Ano nga ba ang gagawin natin kung mangyari yun sa sarili natin? Kung gusto mong malaman ng buong storya ng matapang nating bidang si Daniel, halina't samahan niyo akong pakinggan ang napakagandang storya dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Humahango si Daniel na dumating sa kwarto ng kanyang pinsang si Brian habang bitbit niya ang dalawang malaking bag na iniutos sa kanya ni Brian na kunin sa park malapit lamang sa bahay nila. Ano ba yun, Daniel? Napakabagal mo. Parang dalawang bag lang eh. Nahirapan ka pang bitbitin. Pasensya na, Brian ha. Medyo mabigat kasi tong bag eh. Ano bang laman ito? Huwag kang chismoso. Pumunta ka na dun sa kusina at ipagluto mo si Mama. Malapit ang dumating yun. Wala nang nagawa si Daniel kundi ang sumunod na lamang sa sinabi ng pinsan niya at tumungo na sa kusina. Aling Manilin? Naku, ano pong ginagawa ninyo? Ako na po dyan. Natatarantang lumapit si Daniel sa mayordoma nang madatnan niya itong nagluluto ng tanghalian. Huwag na iho, tikman mo na lamang tong luto ko. Kung swak ba sa panlasa mo para hindi malata ni Madam na akong nagluto. Nakakaya naman po, Aling Manilin. Nabala pa ho kita. Hindi naman. Tapos naman ako sa mga gagawin ko. At isa pa, nakita ko kung paano ka na naman pahirapan ni Sir Brian. Naku talagang batang iyon. Ayos lang naman po yun. Hindi naman po masyadong mahirap ang pinagawa niyo sa akin eh. Mabigat lamang ho talaga yung bag na bitbit ko. O siya, kalimutan mo na yun. O, kumusta ang lasa? Ayos na ba? Tumango naman si Daniel sa matanda at ngumiti. Ay, mabuti naman kung ganon. Halika, maupo ka muna. Alam kong gutom na gutom ka. Hindi ka nakapag-almusal kanina kaya mauna ka nang kumain. Huwag na ho. Baka pareho po tayong mapagalitan, Aling Manilin eh. Kaya ko naman pong tiisin ang gutom. Pagod lang ho talaga ako. Kaya kung okay lang po sa inyo, maiwan ko po muna kayo. Magpapahinga lang po ako sa garden. Tawagin niyo na lang po ako kapag dumating na po si Tia Conchi. Ganun ba? O sige, magpahinga ka muna. O kaya mabuti pa maligo ka na dahil tagaktak ng pawis mo. Naku kang bata ka. Tumawa ni lamang si Daniel at nagpaalam kay Aling Manilin. Samantala nang sumapit ang tanghalian, mabilis na kumilos si Daniel upang pagsilbihan ng tiyahin at mga pinsan niya na nasa hapagkainan na. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Daniel? Ang haggard mo. Nakakadiri kang tingnan. Doon ka na muna sa labas dahil hindi ko yata kayang ubusin ang kinakain ko kung nandyan ka. At mukhang musmusin ka pa. Napayuko naman si Daniel at ginulo ang sariling buhok. Pasensya na ho kayo, Tia. Inutusan po kasi ako ni Brian na pumuntang park. At ano namang koneksyon ng pag-utos siya ng anak ko sa pagiging haggard mo? Ano ka ba, Ma? Ayaan mo na ngayon si Daniel. Kumain na lamang tayo. Nasaan na ba si Brian? Saway ni Xander, ang panganay na anak ni Kunching. Nakahinga naman ng maluwag si Daniel dahil sa wakas,
hindi na sa kanya nakabaling ang atensyon ng tiyahin. Kaya naman dahan-dahan siyang humakbang palayo sa kusina. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakalayo nang biglang pumasok ang kaibigan ni Kunching na si Matilda na animoy tigre na sa galit na galit itong ekspresyon. Nasaan ang magnanakaw mong pamangkin, Kunching? Ilabas mo yung lintik na yan kung hindi ididimanda ko kayo. Tanong ni Matilda kay Kunching, tila handa ng makipagsabunutan. Napatahimik naman ang lahat, maging si Daniel ay napatigil sa paghakbang at dahan-dahang ipinilig ang ulo para masilip ang dalawa, nakasulukuyang nakatingin sa gawi niya. Halika nga rito, Daniel. Bakit po, tiya? Aba, pati mali siya lamang ang peg mo. Narinig mo naman siguro ang sinabi nitong kumari ko, di ba? Anong ninakaw mo sa bahay nila? Wala po. Hindi naman po ako punta ng bahay nila, Aling Matilde. Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi po kasi ako nag-away sa bahay niyo ngayong umaga dahil may iba pong inutos sa akin si Brian. Haba, tingnan mo nga naman tong pamangkin mo, Kunching. Gagawin pa yata akong sinungaling. Para sabihin ko sa iyo, Totoy, maraming nakakita na ikaw daw ang kumuha ng 2 malalaking bag na naiwan ng asawa ko sa park nitong subdivision. Ho? Alin po na bag? Hindi po ba kay Brian yun? At ano namang kinalaman dito ni Brian, Daniel? Palagi mo na lamang dinadawat ang pangalan ng anak ko sa katarantaduhan mo. Hindi ko naman po siya dinadamay, tiya. Totoo naman pong intusan po ako ng anak ninyo na kunin yung 2 bag na iniwan niya raw po sa park. Sa katunayan nga po niyan, nasa kwarto ni Brian ko hinatid yun. Kahit tanungin niyo pa po siya, na siya mismo pong inabutan ko ng 2 malalaking bag. Gulat at bigat sa dibdib ang naramdaman ni Daniel nang sandaling dumapo ang palad ng tiyahin niyang si Kunching sa pisngi niya matapos niyang magsalita. Ang kapal din ng pagmumukha mong pagbintangan ng anak ko? Nakakalimutan mo na ba kung ano ka rito sa pamamahay ko, ha, Daniel? Hindi ko naman po nakakalimutan yung tiya. Nagsasabi lamang ho ako ng totoo. Nakapamewang namang tinitigan siya ni Matilda na ano mo'y sinusuri kung nagsasabi nga ba siya ng totoo. Ay, ano na ba yan? Nasa na ba yung anak mo para magkaalaman na? Kailangan ko na rin mabawi yung bag ng asawa ko, Kunching. Tawagin mo na yung Brian na yan. What's happening here? Is there any problem, ha? Napakunot ang noon ni Daniel nang makita niya si Brian na galing sa labas ng bahay. Nakaramdam din siya ng kaba ng mga oras na yon. Saan ka galing? Ang sabi nitong si Daniel ay nasa kwarto ka raw. Ha? Hindi kasama ko si Lionel. Siya bang dahilan kaya ka narito, Tita Matilda? Ano? Hindi ba't nasa kwarto ka, Brian? Kinuha mo pa nga sa akin yung 2 malalaking bag na pinakuha mo sa akin sa park, hindi ba? Natawa naman sa kanya si Brian at umiling. Anong bagang sinasabi mo dyan? Wala akong inutos sa'yo, Daniel. Kahit tanungin niyo pa si Lionel, Tita Matilda. Ay, tingnan mo nga naman tong magaling kong pamangkin. Balak pa yatang isisi kay Brian ang pagnanakaw niya. Ilabas mo na ang bag na tinutukoy ni Matilda, Daniel. Pero tiya, wala po talaga sa akin. Kay Brian ho talaga yun. Ngunit nagulat siya nang dambahan siya ng suntok ni Brian. Ang kapal rin ng apog mong isisi sa akin yung pagiging magnanakaw mo, no? Totoo naman kasi, kahit itanong mo pa si Aling Manilin. Pagtukoy nito sa mayordoma. Ngunit napayuko lamang ang matanda nang tapunan to ng tingin ni Daniel. Kaya walang nagawa si Daniel kundi ang yain si Matilda sa kwarto ni Brian upang patunayan na hindi niya ninako ang bag na yun. Samantalang nanlumo si Daniel nang wala ang bag sa kwarto nito. Bagkos, nasa maid's quarter to kung saan naroon ang kwarto niya. Tingnan mo nang ginawa mo, Daniel. Lumabas din ang totoo na ikaw ang kumuha. Talagang may bala ka pang isisi sa anak ko. Ang kalikutan ng kamay mo. Ibiyar na ka. Ano ba naman yan, Kunching? Pagsabihan mo naman yung pamangkin mo. Kahihiyan yan sa pamilya nyo. Grabe. Kung hindi lamang kita kaibigan, pinakulong ko na yung pamangkin mo. Malaking halaga ang laman ng 2 bag na to at hindi mapapantay ng sorry, Daniel. Bakit naman ho ako hihingi ng tawad? Hindi ko nang ninakaw yan. Umawa ang labi ni Matilda at nakatanggap naman siya muli ng sampal galing kay Kunching. Ang lakas rin talaga ng loob mo. Ikaw na nga yung mali. Ikaw pang may ganang magmatigas. Hayaan mo, Matilda. Ako nang magtuturo ng leksyon sa batang yan.
para naman tumanda. Ay, ano pa nga ba? Manang-mana sa ama niyang matigas ang ulo. Maiwan ko na nga kayo. Nang makalabas si Matilda, inihanda na ni Daniel ang sarili niya dahil alam niyang kung saan na naman siya ihagis ng tiyahin at mga pinsan niya. Hiniyaan ni Daniel na hilahin siya ni Kunching papuntang bodega kung saan nagsilbi niyang karamay sa tuwing ipiframe up siya ng mga pinsan niya at paparusahan siya ng tiya Kunching niya sa salang hindi naman niya ginawa. Tiya, pwede bang maniwala naman po kayo sa akin kahit isang beses? Alam niyo naman po kung gaano kabarumbado si Brian, hindi po ba? At alam niyo po na hindi ko magagawang magnakaw dahil hindi naman po yung tinuro sa akin ng nanay ko eh. Pwede ba, Daniel? Tantanan mo ako. Kahit anong paliwanag mo, walang magbabago. Ikaw pa rin ang mali sa paningin ko. Ewan ko ba dyan sa tatay mo kung bakit sa akin ka pa iniwan? Kung kagaya niya ay sakit lamang din ang ulong ibibigay mo sa akin. Walang kwenta. Nasaktan si Daniel sa sinabi ng tiya Kunching niya. Ngunit hindi niya yun pinahalta. Tipid lamang siyang umiti nang sandaling tingnan siya rito bago to lumabas. Nang tuluyang makalabas si Kunching, doon lamang binuhos si Daniel ang lahat ng galit niya sa tiyahin at sa mga pinsan niya. Hindi niya maiwasan pang lumuha na sa pagmamaltrato ng sarili niyang kadugo. Natulala lamang siya nang pumasok ang pinsan niyang si Brian na may kakaibang ngisi sa labi. Mukhang sanay na sanay ka na rito, Daniel ah. Hindi ka na sumisigaw katulad ng dati na halos mawalan ka na ng boses. Para lang palabasin sa madalim at mabahong bodegang to. Kung nandito ka para magsalita ng walang kwentang bagay, pwede bang umalis ka na lang, Brian? Wala ako sa mood para makipagplastikan sa'yo. Kinwelyuhan siya ni Brian at sinampal lang mahina sa pisngi. Sa tingin mo ba maniniwala sa yung mga taong nakapaligid sa atin, ha? Kapag sinumbong mo ako sa maling ginawa ko, na ikaw ang napagbibintangan. Sa tingin mo ba, kakampihan ka ng mga taong nakakita ng totoo? Hindi, Daniel. Hindi mangyayari yun. Dahil para sa amin, isa kang basura. Walang may gustong manatili ka rito sa bahay namin. Walang may gustong manatili ka sa paningin namin. Talaga? Baka kapag umalis ako, sa basurahan ka rin pulutin. Dahil ibabasura ka ng board members at principal sa school natin. Nakatikim siya ng suntok galing kay Brian ngunit nanatili lamang siyang nakatingin kay Brian sabay ngisi. Wala akong pakialam kung mas mautak ka sa akin. Na hindi mo nga magamit yung utak mo para makaalis ka sa pader namin. Kaya huwag kang mayabang. Hindi na nagsalita pa si Daniel. Tahimik lamang niyang pinagmasdan si Brian ay dahan-dahang binitawan ng kwelyo ng kaning damit. Ngunit hindi pa rin maalis ang inis sa mukha nito hanggang sa tuluyan siyang makaalis. Oh, heto. Kumain ka na. Tiya, pagkain po to ni Minnie. Pagtukoy ni Daniel sa aso ni Brian. Kasi yan lamang yung natira Huwag ka nang magreklamo. Mabuti pa nga at pinapakain pa kita dyan. Padabog na inilapag ni Kunching sa harap niya ang isang mangkok na puno ng pagkain na personal na niluto para sa aso ni Brian. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa pagkain, tiya. O siya, pagkatapos mo dyan, hetong assignment na Brian. Sagutin mo dahil inaantok na raw siya. Pero tiya, hindi ho kami magkaklase ni Brian. Ahead po siya sa akin ng 2 taon. Baka hindi ko po alam ang mga tanong dyan. Hindi ko na problema yon. Akala ko ba matalino ka? Hindi ba dapat alam mo lahat? Puro lang bayabang ang talino na pinagmamalaki ng guru mo? Hindi na lamang umimik si Daniel at pinilit niya na lamang ubusin ang pagkain kahit ayaw tanggapin ang sikmura niya at sinimulang sagutin ang assignment ng pinsan niya. 3 araw din ang tinagal ni Daniel sa bodega. Araw ngayon ng Lunes at may pasok si Daniel ngayon. Graduating siya ng senior high habang ang 2 pinsan niya naman ay pareho ng nasa kolehiyo. Daniel, mag-usap nga muna tayo. Saad sa kanya ni Brian nang papasok pa lamang sana siya sa gate ng campus nila. Bakit? Bilisan mo at may pasok pa ako. Bakit mo ginawa yun, ha? Ang alin? Oh, come on, Daniel. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Isara ulo ka pala Mukha ba akong mahuhula? Huwag kang pilosopo, ha? Ano ba kasi yun? Nakita ni Daniel
kung paano mapapikit si Brian at baka sa mukha nito ang frustration. Bakit mo ginalingan masyado yung assignment na ginawa mo para sa akin? Napangiwi si Daniel at kamot-ulong tinaasan ng kilay ang pinsan niya. Yun lang pala eh. Eh ano naman? Ayaw mo bang may mataas kang grade sa makuha? Sinabi ko bang galingan mo? Alam mo namang imposibleng makagawa ako ng ganong kagandang proposal, di ba? Oh, bakit parang kasalanan ko pa? Eh hindi mo naman sinabi na wag kong galingan, di ba? At isa pa, ang nakalagay sa instructions, give your best. Eh yun yung best ko eh. May magagawa pa ba ako? Palihim na napangisi si Daniel nang makita niya kung paano lamukusin ni Brian ang mukha nito at hindi rin siya nagulat nang kwelyuhan siya nito. Dahil ito madalas ang ginagawa sa kanyang pinsan kapag nagagalit ito. Ang yabang mo rin ano? Alam mo bang sa ginawa mong yun, munti ka na ako ma-drop sa subject na yun? Bakit nga kasi? Ano bang problema sa proposal na yun? Hindi ko naman kinuha sa internet eh. Kaya hindi yun illegal. Walang plagiarism yun. Pina-explain sa kanina ni Sir yung advantage at disadvantage ng ginawa mong proposal at hindi yun na-explain ni Brian. Kaya pinaghihinilaan siya nito na pinagawa niya to sa iba. Singit na kaibigan ni Brian. Nanatiling kalmado si Daniel, ngunit sa loob-loob niya ay gusto niya nang magdiwang sa sobrang tuwa. Sinadya kasi niyang ipahiya si Brian sa harap ng mga kaklase nito upang malaman ng lahat na ang pinagyayabang niyang talino ay hindi naman talaga sa kanya. Lahat ng achievement na nakuha nito ay si Daniel ang dahilan. Why are you late, Daniel? Bungad na tanong ng Professor Daniel sa kanya. Pasensya na sir, traffic po kasi. I have something important to discuss with you. Come with me. Yes sir. Sumunod nga si Daniel, ngunit hindi niya inaasahan na pagdating nila sa office ng professor niya, ay ilalapag nito ang proposal na ginawa niya para kay Brian. Ano pong gagawin ko dyan, sir? Ikaw bang gumawa ng napakagandang proposal na ito? Hindi po, sir. We all know that you're related to Brian, Daniel. At alam din ng lahat kung gaano kabulakbol ang isang yun at hindi seryoso sa pag-aaral niya. Kaya hindi himala ang makagawa siya ng gantong proposal. Dahil halata namang ikaw ang may gawa nito. Halos lahat yata ng outputs ng pinsan mo ay ikaw ang gumagawa. Alam mo bang pwede kang parusahan dahil sa ginagawa mo? At posibleng matanggal ang scholarship ng pinaghirapan mo para sa kolehiyo, Daniel? Natigilan naman si Daniel sa kanyang narinig. Mahalaga para sa kanyang scholarship dahil yun na lamang ang tanging pag-asa niya para makapagpatuloy siya sa kolehiyo. Pero sir, hindi naman po sa lahat ng oras akong gumagawa ng mga schoolworks ni Brian eh. Tinutulungan ko lang po siya. Tinuturuan kung paano gawin yun lang po. Hindi mo pa rin may kakaila na pandarayang ginagawa niya. Nagpapakahirap mag-aral ang mga kaklase niya, Daniel. At alam kong naiintindihan mo ang punto ko. Kung papayag kang tumulong para ma-expel si Brian sa tertiary campus, sisiguraduhin kong hindi maalis ang scholarship na pinaghirapan mo. Pero unfair naman yata yung support ko, sir. Alam niyo naman siguro na once na i-admit ko na akong gumagawa ng schoolwork si Brian, matatanggal po ako sa candidate for valedictorian. I can't lose that kind of award, sir. Pinaghirapan ko pong ma-achieve yun. At yun na lang po ang regalo ko para sa sarili ko. Award lamang yan, Daniel. Marami ka pang award na matatanggap kapag nag-college ka na. Pero yung reputasyon ng paaralang to ay madudungisan kapag nalaman ng ibang mga board members na hindi naman talaga qualified si Brian para tawaging asset ng tertiary building. Dahil hindi niya naman yung pinaghirapan. I understand your point, sir. But the problem is, masisira rin po yung pangalan ko kapag nagkataon. Nanatiling matigas si Daniel. Batid niya nga, matagal nang may lihim na galit ang professor niya sa pamilya ng papa niya. At kung igagrab niya ang opportunity yun, mapapabagsak niya ang pamilya ng tiya kunching niya. Ngunit hindi niya pa pwedeng gawin yun dahil kailangan niya pa ng pansamantalang matutuluyan habang naghahanap ng tiyempo para makaalis sa poder ng tiya kunching niya. Samantala, nang pauwi na siya galing sa eskwela, nagtaka siyang pinasadahan ng tingin ng dalawang lalaking tila may kausap na babae. Sa kuryosidad ni Daniel, napasilip siya sa isang madilim na iskinita kung saan naroon ang isang ginang na nakikipagtalo sa dalawang lalaking nakita niya. Parang awa niyo na. Kunin niyo na ang lahat ng meron ako ngayon.
Just don't kill me. Pakiusap nito sa dalawang lalaki. Nakaramdam naman ng awa si Daniel dahil sa babae. Ngunit wala siyang sapat na lakas para labanan ng dalawang hold-upper. Kaya minabuti niyang humingi ng tulong sa mga otoridad. Nang mahuling dalawang hold-upper, agad siyang nilapitin ni Beatrice at niyakap. Thank you, young man. I don't know how I can return this huge favor to you. I owe my life to you. Hindi na po kailangan, ma'am. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko'y tama. Hindi po kita matutulungan ng ako lang. Kaya tumawag po ako ng katulong. Ayos lang po ba kayo? Oo. I am a little bit scared but I'm fine. Ano nga palang pangalan mo, iho? Daniel po. Nice to meet you, Daniel. Ako nga pala si Beatrice. Beatrice de la Torre. You can call me Tita Bea since I consider you my closest one because you're my savior. Nako, hindi na ho, ma'am. Nakakaya naman po. Nakakaya naman po sa totoo niyong pamangkin. Okay na po sa akin tawagin kang ma'am. Nakagaling-galing ka naman po. You know what, Daniel? You remind me of my son. Kung hindi lamang siya nawalay sa akin, siguro kairaran mo na siya ngayon. At sigurado akong kasing bait mo rin. Maraming salamat po. Anyari po pala sa anak ninyo? Kailan po siya namatay? Baka sa mukha ni Beatrice ang pagkalungkot nang itanong niya ang tungkol sa bagay na yon. Pasensya na ho. Kung hindi po kayo komportable na pag-usapan yun, ayos lang po. Sorry po sa pagiging curious ko. Ngumiti sa kanya si Beatrice at umiling. Hindi sa ganon. Hindi ko lang alam kung paano ko nga ba sasagutin ang tanong mo. Malamlamang mga mata ni Beatrice ang sabihin niya yon. Hinawakan naman ni Daniel ang balikat ng ginang at marahantong hinimas-himas. Mukhang nariyan pa rin po ang sakit ng pagkamatay ng anak niyo, ma'am. Kaya wag na po kayong mag-abala na sagutin ang tanong ko. Naiintindihan ko po ang sitwasyon niyo. Dahil katulad niyo po, meron din pong mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Really? Sa edad mong yan, may malalim ka ng iniindang sakit? Opo. My parents also died when I was a kid. Oh, I'm sorry to hear that, iho. Honestly, hindi ako namatay ng anak. Inagawan ako ng responsibilidad at tinanggalan ng karapatan para maging isang ina. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? May ibang pamilya na po bang asawa niyo? Ang kinuha sa inyong anak ninyo? Hindi sa ganon. The father of my son was a scumbag at ang nanay niya ay walang puso. Kinuha nilang kaisa-isa kong anak at ibinenta sa iba. Bakit hindi niyo po hinanap ang anak ninyo, ma'am? Mayaman ho kayo, di ba? Ginawa ko na lahat ng makakaya ko, Daniel. Nag-hire ako ng magagaling na detective at private investigator. Hinanap ko rin siya na ako mismong naglibot sa kabuuan ng Manila. Maging sa probinsya nalibot ko na rin. Kaya nga napadpad ako sa probinsya ninyo. Ngunit kahit anong gawin ko, walang bakas ng anak ko. Pero batid kong buhay pa to, kaya hindi ako nawawala ng pag-asa. Humanga si Daniel sa pagiging matapang ni Beatrice. Mahanap niyo rin po siya, ma'am. Magtiwala lamang po kayo sa Panginoon. Siguro po isang araw, mag-cross na lang po ang landas ninyo. Sana nga, Daniel. Kung mayaman lang ako ng panahon na kinuha sa akin ng matandang yun ng anak ko, di sana hindi ako nagdurusa ng ganito. Alam mo bang sa tuwing may makikita kong kagaya mo na kaedaran ng anak ko, ay sobrang gaan ng pakiramdam ko. Kaya nga gumawa ako ng scholarship program para sa kagaya mo. Oh, scholarship po? Para saan po? Para po ba sa mga incoming college student, ma'am? Yes, Daniel. Bakit? Are you also going to college? Agarang tumango si Daniel na ikinalaki ng ngiti ni Beatrice. Oh, what a coincidence. Are you considering my offer as my new scholar? Alam mong gustong-gusto kitang tulungan. Ewan ko ba? But I'm so comfortable with your presence. Kulang na lamang ampunin kita. Napakamot batok naman si Daniel. Hindi niya alam kung kaya niya bang tanggapin ang alok nito. Gusto niyang lumaban ng patas. I appreciate your generosity, ma'am. Pero gusto ko po sanang maging patas sa mga kapwa ko na ninais na mabigyan ng scholarship. Kung okay lang po sa inyo na dumaan din po ako sa mga requirements po ninyo. Mas lalo mo yata kung pinahanga, Daniel. At dahil dyan, ihanda mo ang sarili mo na may upcoming exam ang program ko for scholarship. At kapag nakapasa ka ron, sana pumayag kang ampunin kita. Dahil I finally felt being a mother because of you.
Hindi po ba kalabisan na po yun sa part mo, ma'am? Hindi yan. At isa pa, sa Maynila ang university ang i-offer namin. Kaya kung makapasa ka, sa bahay ka na tumuloy. Don't worry, para patas bibigyan kita ng trabaho. Gagawin kitang sekretarya ko. Ano sa tingin mo, Daniel? Patas na ba yun? Natuwa si Daniel sa narinig kaya agaran siyang tumango. Hindi niya inaasahan na may mabubuti pang taong kagaya ni Beatrice sa panahon ngayon. Maraming salamat, Ma'am Beatrice. Nangangako po akong ipapasa ko po ang exam dahil scholarship po talagang gusto ko. At bukod po roon, gusto ko rin pong makalayo sa bahay. Bakit? May problema ka ba sa mga magulang mo, Daniel? Naku, huwag mong patagalin yan. Hindi lahat ng sinasabi ng mga magulang natin sa atin ay masama. Minsan ginagawa lamang nila yun para hindi tayo magkamali ng tinatahak nating landas. Wala na po akong mga magulang, Ma'am Beatrice. Hindi pa po nabanggit ko na po sa inyo kanina. Ang tanging meron na lamang po ako'y tiya at mga pinsan ko po na ubod ng sama pagdating sa akin. Minamaltrato ka ba nila? Sanay naman na po ako sa ganun eh. Wala rin po akong ibang magawa kundi ang tanggapin lahat ng pananakit nila sa akin. Dahil malaki na po ang utang na loob ko sa kanila. Lalo na't sila po. Sa kanila po ako pansamantalang nakatira. Kahit napilitan lang po ang tiya kong kupkupin ako. I'm still grateful for having a shelter. Even if they treated me as a dog. Or more than that. Nakaramdam naman ng awa si Beatrice. Kaya agad nang niyakap si Daniel na siyang ikinagulat naman ito. Ramdam kong hinagpis mo, Daniel. And mas lalo akong naging porsigidong tulungan ka to be able to give you freedom from them. Maraming salamat po, Ma'am Beatrice. Nang makita ni Daniel na masyado ng madilim ang daan, nagpasya na siyang umuwi. Nagpaalam to kay Beatrice at tumiretso na ng bahay. Samantala, nang makauwi si Daniel, naroon na ang tiya kunsing niya na may hawak na sinturon na nakaambas sa pintuan at mukhang hinihintay siya. Magandang gabi ho, tiya. Pasensya na po na late po ako ng uwi. Marami po kasing pinapagawang professor ko eh. Tumaas lamang ang kilay nito at agad hinila ang tenga niya papasok ng bahay. Wala akong pakialam kung na-late kang umuwi dahil magdamag kitang hinihintay para maturuan ka ng leksyon. Bakit po? Ano po bang nagawa kong mali, tiya? Anong nagawa mo? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit candidate for expulsion si Brian? Bakit mo nagawa yun, Daniel? Hindi mo ba naisip na masira ang kinabukasan ng anak ko? Na pinsan mo, kapag inamin mong ikaw ang may gawa ng proposal na dapat ay simple lang. Pero dahil mayabang ka, ginalingan mo masyado. Kaya nahalata ng professor niyang hindi siyang may gawa. Hindi ko po kasalanan yung tiya. Hindi ko naman po inamin na akong gumawa nun eh. Dahil ayaw ko pong madawit ang pangalan ko. Lalo pa po't graduating ako. At isa pa po, kayo pong may kasalanan kung bakit naggaganyan si Brian. Masyado niyo po siyang ini-spoiled. Hinayaan niyo ho akong gumawa ng lahat ng schoolworks niya. Na hindi po siya nagre-review for examination. Dahil inaasa niya po lahat sa akin. Ang kasalanan ko lang po, hinayaan kong abusuhin niyo ako. Kasabay ng panginginig ni Daniel ay siyang pagtama ng palad ng tiya kunsing niya sa pisngi niya. Napakagat siya ng labi ng sandaling maramdaman niyang hapdi ng kanyang pisngi. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang kupkupin, kahit hindi ko nais makita yung pagmumukha mo, ganitong igaganti mo sa akin? Nasaan ang kahihiyan mo, Daniel? Hindi mo man lamang manaisip ang sakripisyong ginawa ko para sa iyo, magmula nung bata ka pa. Binihisan kitang pinag-aral, pinakain din kita. Tapos ngayon marunong ka ng sumagot? Gusto mo bang palayasin kita ngayon ora mismo? Hindi ko naman po nakakalimutan lahat ng ginawa niyo sa akin, tiya. Ang sa akin lang po, huwag niyo po sanang isisilat sa akin ang kasalanan na alam niyong hindi talaga ako may gawa. Hindi po sa pagiging swel na pamangkin. Ngunit may karapatan din naman po ako sigurong magsalita, di ba? Lalo pat, reputasyon ko rin po ang masisira kapag nabuking po si Brian. Tama na, Daniel. Bakit hindi mo na lamang akuin ang lahat? Bakit kailangan mo pang mga tuwiran? Ganyan bang isusukli mo sa akin? Wala kang kwentang bata! Umalingaw-ngaw ang boses ni Kunching sa buong kabahayan kasabay noon ang malakas na paghampas ito sa likod ni Daniel ng sinturon. Napadaing na lamang si Daniel sa sakit. Gustuhin man niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ay wala siyang magawa dahil alam niyang hindi naman siya pinapaniwalaan ng kanyang tiya Kunching. Hindi po pangangatwiran yun. Gusto ko lamang pong linawin ang side ko, tiya.
And also po, sa susunod po, huwag niyo po akong utusang gawin ng mga schoolworks nila Brian para wala po tayong problema. Muli siyang nakatanggap ng sampal galing sa tiya niya. Ngunit nanatili siyang walang kibo hanggang sa kalad ka rin muli siya papuntang bodega. Hindi rin siya pinayagang lumabas doon at kumain. Pabor kay Daniel ang parusang yon sapagkat makakapag-focus siya sa pagre-review para sa nalalapit na examination for scholarship. Samantala sa kabilang dako, naroon si Beatrice na nakangiti habang tinitakang paaralan kung saan maraming nagpasa ng application letter para mabilang sa scholarship program. Dito kayo nag-aaral ang soon to be my son na si Daniel? Pagkausap niya sa kanyang sarili. Nang sandaling makapasok siya sa loob ng campus, dumiretso siya sa committee para kausapin ang professor na naka-assign para pumili kung sinong karapat-dapat. Actually, Ma'am Beatrice, may isang qualified sa scholarship ninyo na estudyante ko. Kahit hindi na po siya mag-take ng exam. Exception po siya sa taglay niyang talino. Is a candidate for valedictorian. Ang kaso nga lang, nasangkot po siya sa isang issue regarding the cheating isang estudyante sa tertiary. Cheating? Hindi ko papayagang mapasama sa mga scholar kung isang taong mandaraya. Alam mong ayoko sa maniloko at sinungaling professor. That's why you need to find another one. O kaya naman, lahat sila'y isasalang sa examination for scholarship. Kung sinong nakakapasa ay siyang may tsansang mapabilang sa scholarship ko. Opo ma'am, sayang nga po't hindi na kaya gustong aminin na siyang may gawa nun eh. Magpinsan po kasi yun at mukhang hindi sila magkasundo. Bakit naman? Akala ko ba magpinsan sila? Sa tingin ko po, biktima ho siya ng bullying. At ang bully ang pinsan yung nasa college na. Tumango naman to bilang sagot. Napairap lamang si Beatrice at pinag-cross ang kanyang braso. In that case, hindi na natin problema yan. Nasa magulang na yan. Magpinsan sila so pwedeng magsumbong yung estudyante mo sa magulang regarding dyan. At kung wala namang pakalamang magulang about sa isyong yun, hindi tayo pwedeng sumali dahil mas lalong lalaki ang gulo. Ang gawin mo na lang, kausapin mo pareho ang dalawa. Or mas mainam na ako ang kakausap. Ipatawag mo silang pareho bukas. Maliwanag? Yes, madam. Nang matapos ang pag-uusap nila ng professor, ay agad ding umalis si Beatrice at hindi inaasahang makakasalubong ni si Daniel sa hallway. Napansin niya rin na hindi siya nito nakita, kaya siya nang kusang lumapit sa binata. It's nice to see you here, Daniel. Dito ka ba nag-aaral? Samantalang gulat naman ang naramdaman ni Daniel sa biglaang pagsulpot nito. Napawi ang kaba niya nang makita niya ang ginang na nakangiti sa kanya. Magandang umaga po, Ma'am Beatrice. Anong ginagawa niyo rito? Nag-check kung may qualify ba na estudyante here na magiging scholar ko. And I think meron. Dahil dito ka pala nag-aaral. Hindi po tayo sigurado dyan, ma'am. Nagmamadali ho ba kayo? Kailangan ko po kasing pumunta sa committee dahil pinapatawag po ako ng professor ko. Really? Galing din ako doon. Hindi ako nagmamadali. Hihintayin kita sa may batibot, okay? Mag-usap tayo at ilibot mo ako sa loob ng campus. Tumango naman si Daniel at nagpaalam. Samantala, makalipas ang 30 minuto, natanaw na nga ni Beatrice si Daniel na naglalakad papunta sa gawi niya. Bakas din sa mukha nito ang lungkot na siyang pinagtaka naman niya. Hey, what happened, son? You look pale. May masakit ba sa'yo? Ayos lang po ako, Ma'am Beatrice. Medyo nagulat lang po ako sa nalaman ko kaya ganito po ako. Huwag na po akong lalahanin. Bakit naman hindi? Sinabi ko naman sa'yong gusto kitang maging anak, right? Kaya hindi ko maiwasang mag-alala as your mother, Daniel. Tell me everything, and I promise I won't judge you. Napaupo si Daniel sa tabi ni Beatrice at doon niya ibinuhos ang luha. Nataranta naman ng ginang at niyakap si Daniel. Shh! Sige lang, iiyak mo lang yan. Kung yan lamang paraan para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bakit ganun, Ma'am Beatrice? Wala naman po akong masamang ginawa. Pero bakit ganun lang sila magsalita? Bakit tinanggalan po nila ako ng karapatang maging masaya? Pinaghirapan ko pa makuha ang deserve kong award kapag aakit na po ako ng entablado. Dahil yun lamang po ang tanging regalo ko sa sarili ko after I strive hard for almost 6 years in my high school. Ba't sa isang pagkakamali lang, mawawala na po sa akin ang lahat? What happened? Ano bang sinabi ng professor mo?
Gusto mo bang kausapin ko siya? Huwag na po. Ayoko pong madamay pa po kayo. But I can't let you feel miserable, Daniel. Ano bang dahilan para gawin nila yun sa'yo? Sa totoo lang po, aminado naman po kung may mali rin po akong nagawa. But not everything is my fault. I have a cousin po who is in second year college. At isa po siya sa tinaguriang asset po ng building nila. At sobrang galing po niya pagdating sa ACADS. But to be honest, Mom, hindi niya po deserve yun. Lahat ng nakuha niyang papuri, nasa galing niya sa schoolworks. Ay ako pong naghirap. Unfair lang po sa part ko na walang proper credit. Ba't kasalanan ko rin po naman? Teka, ikaw ba yung sinasabi nilang gumawa ng mga outputs ng isang estudyante sa university ito? Opo. Paano niyo ho nalaman? Ang totoo, Ma'am, hindi ko naman talaga gustong gawin yun eh. Pero kasi kapag hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko sa bahay, mamatratuhin po ako ng tiya ko, which is mama ng cousin ko. Ayoko rin pong mapalais ako, kaya sinusunod ko lang po sila kahit labag po sa kalooban ko. Pero ngayon parang unfair naman po na alisan po ako ng karapatan para sa pinaghirapan kong yun. Hindi na nga po ako qualified sa scholarship na yun eh, dahil lamang sa isang proposal na pa-project ng isang professor sa cousin ko. I'm sorry, Daniel. Actually, ako nagsabi ng mag-conduct ng another exam for the students who want to apply to our program. Kasi akala ko ayaw lang ng parents mo ng gulo, kaya hindi nag-campaign yung side mo about sa issue. Kunot noong tinitigan naman ni Daniel si Beatrice at bahagya pang umawang ang labi niya. Hindi po ba saklaw pa rin ang school ang ganung bagay? At bakit ho ang bilis yung i-judge ako? Hindi po porket walang nag-complain na kamag-anak regarding sa issue na yun. Ay guilty na or ayaw nang lumaki ang gulo. Marami pong iba't ibang rason kaya ganun, Ma'am. I know. That's why I'm sorry to judge you. Don't worry. Kakausapin kong professor mo about sa issue mo. Hindi pwedeng maging unfair ang committee pagdating dyan. Ibabasura lamang natin ang isyong yan para hindi ka na madawit pa at makuha muli ang titulo ng valedictorian. Nabuhay naman ang pag-asa si Daniel sa narinig. Hindi niya inaasang isang herang babaeng sinagip niya ay handang gawin ang lahat maramdaman lamang niya na valid ang feelings niya. Thank you so much, Ma'am Beatrice. Sana po kasali pa rin po ako sa magte-take ng exam sa program ninyo. Don't worry. Isasali kita, Daniel. Hindi ako papayag na mawala ka dyan. Kaya galingan mo. Excited na akong isama ka sa Manila. At pangako ko rin sa'yo na tutulungan kitang makaganti sa mga taong nang api sa'yo. Wala po sa isip kong paghihiganti, Ma'am Beatrice. I just wanted to have the freedom to do whatever I want po. Sapat na po sa akin makaalis sa poder nila at hindi na bumalik. Sapat na rin po sa akin ang putulin ko ang koneksyon sa kanila para po wala na po silang masabi pa. You're so kind, Daniel. Yan lamang po ang tanging maibibigay ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Ang kabaitan ko. Nauwi sa tawanan ang pag-uusap nilang dalawa hanggang sa magpaalam na sila sa isa't isa. Samantala, makalipas ang isang linggo, nakatanggap ng balita si Daniel dahil galing sa professor niya na siya pa rin ang magiging valedictorian at qualified siya sa nilalapit examination para sa scholarship. Nilabis naman yung kinatuwa. Ngunit dahil sa paghahanda ni Daniel para sa exam, naging busy siya at nakalimutan ang obligasyon sa bahay ng tiya niya. Kaya isang araw, galit na galit siyang sinugod ng tiya Conching niya sa bodega kung saan siya pansamantalang nag-aaral. Tingnan mo nga naman, nandito ka lamang pala. Ano ba yung pinagkakabalan mo at bakit ka wala ng oras para tumulong sa gawaing bahay? Hinayaan mo rin ang mga asong magutom. Gusto mo ba talagang palayasin kita sa pamamahay ko, ha, Daniel? Busy lang po ako, tiya. Nalalapit na po kasi ang graduation ko, kaya maraming preparation ang kailangan namin. Running for valedictorian po ako kaya sobrang busy ko po this past few days. Nagawa mo pang magsinungaling, ano? Wala akong pakialam sa graduation mo. Kaya kumilos ka dyan at tumulong sa gawaing bahay kung gusto mong manatili pa rito. Sige ho. Susunod ho ako. Ayusin ko lang ang gamit ko. Muling naging abala ang araw ni Daniel matapos siyang makapaglinis ng bahay. Kinabukasan na kasi ang graduation day niya at sa sunod na araw na rin gaganapin ang pagsusulit para sa mga nais maging scholar. Napalis ang mga ngiti ni Daniel kinabukasan at napalitan ng lungkot ang excitement sa puso niya nang hindi man lamang dumalo ang tiya niya sa graduation day niya. Mukhang wala kang guardian na kasama, Daniel. Kung gusto mo ako na lang magsasabit sa iyo ng medalya. Napatingin siya sa nagsalita sa likuran niya.
Bumungad sa kanya ang nakangiting si Beatrice na may bitbit na regalo. Ma'am Beatrice, ano pong ginagawa niyo rito? Imbitado po ba kayo? Oo, pero bukod dyan ay gusto kong makita kang pinaparangalan, Daniel. At dahil wala kang guardian na sasama sa stage, ako nang magpepresenta. Ayos ba yun sa'yo? Talaga ho? Ayos na ayos po yun, ma'am. Maraming salamat ho. Walang anuman yun, Daniel. Congratulations. Proud na proud ako sa'yo. Tila hinipo naman ang puso ni Daniel sa sinabi ni Beatrice. Sa buong buhay niya, hindi pa niya naramdaman na may isang taong proud sa mga achievements na naabot niya. Maraming salamat po. Bakit pong bait-bait niyo sa akin, Ma'am Beatrice? Ano po bang nakita niyo sa akin at ako pong napili niyong tulungan? Ngumiti sa kanya si Beatrice at inayos ang toga niya. Hindi ko rin alam. Bukod sa sobrang bait mo, ay hindi ko mawari kung bakit sobrang gaan ang pakiramdam ko sa'yo. Siguro dahil naaalala ko sa iyong anak ko? Ewan ko ba? Bastang alam ko lang. Gusto kitang ampunin, Daniel. Hindi na natuloy ang pag-uusap nila nang sandaling magsimula ng pagpaso ng mga graduates. Sa sandaling matapos ang graduation, inaya pa si Daniel ni Beatrice na mag-celebrate kahit sandali lang, kaya hindi na siya nakatanggi. Kaya gabi na nang muli siyang umuwi ng bahay nila. Nadatnan niya doon ang pinsan niyang si Brian na nasa sala at nang makita siya ay ginisihan lamang siya nito. Nandito na pala ang pinakamatalino kong pinsan. Baka naman gusto mong sagutin muli ang assignment ko. Nahihirapan kasi ako eh. Saan dito sa kanya at ipinatong sa dibdib niya ang isang bond paper. Pagod ako, Brian. Kung hindi mo maintindihan, pag-aralan mo. At isa pa, may kailangan akong unahin. Baka nakakalimutan mong admission bukas ng mga university. Eh ano naman, wala akong pakialam. Sagutan mo yan kung hindi bubugbugin kita. Sasagutan ko yan. Pero huwag kang magre-reklamo kapag tuloy ka ng drop sa klase mo ha. Sarkastikong sabi ni Daniel at kinuha ang bond paper na agad din namang binawi sa kanya ni Brian. Alam mo, ang yabang mo rin ano. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang yabang mo kapag sinumbong kita kay mama tungkol sa scholarship na i-examine mo bukas. Nakaramdam naman ng kaba si Daniel. Hindi niya nais na malaman agad ang tiyak kunsying niya ang tungkol doon. Lalo pa hindi pa siya sigurado kung makakapasa ba siya. Dahil tiyak na hindi siya makakaalis sa poder ng tiya niya kapag hindi niya ito napasa. Go, magsumbong ka. Total dyan ka naman magaling eh. Singhal ni Daniel sa pinsan at saka iniwan to. Kinabukasan maagang naghanda si Daniel para sa gaganaping pagsusulit. Hindi pa man gising mga kasamahan niya sa bahay, umalis na siya dahil may kalayuan ng venue. Wow, ang aga mo yata iho. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ni Beatrice nang makarating siya sa venue. Magandang umaga din ho. Inagahan ko po talaga para hindi ako makita ng tiya ko nang umalis. Baka ho kasi mabulilyaso ang plano ko eh. Ay naku naman yung tiya mo talaga ano. Hayaan mo na yan. Makapasa ka man o hindi, tutulungan pa rin kita. Pangako ko yan sa'yo, Daniel. Kaya naman ng sandaling oras na ng pagsusulit, binigay niya ang best niya para masagutan ang lahat ng items. Tuwang-tuwa pa siyang lumabas ng exam rooms, ngunit agad ding nawala ang galak sa puso niya nang makauwi siya at nagmistulang may ukay ng tapat ng bahay ng tiya niya dahil nagkalat doon ng kaning mga damit. Anong ibig sabihin nito, tiya? Hindi ba obvious? Pinapalayas na kita. Pero bakit ho? Ano na naman ang ginawa kong mali para tatuhin niyo naman po ako ng ganito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang mangarap makapagkolehiyo at tumulong ka na lamang sa pag-aaral sa mga pinsan mo? Pero anong ginawa mo? Nag-exam ka pa talaga ngayong araw para sa scholarship. Anong purpose mo? Makaalis sa bahay na to? Hindi ba? Di ayan, pinagbigyan na kita. Lumayas ka na ngayon mismo sa pamamahay ko. Dali-daling pinulot ni Daniel ang mga gamit niya at nilagay sa bag at tumingin sa tiya niya at sa mga pinsan niya na ngayon ay nakangisi na. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito niyo lang ako tratuhin. Pamangkin niyo naman po ako. Sariling kadugo niyo po ako, tiya. Tingin mo ba tanggap kita? Hindi. Lalo na yung nanay mong bruha. Kaya lumayas ka na bago pa kita ipadampot sa polis at sabihin nagnakaw ka sa pamamahay ko. Sumusobra na ho kayo. Huwag sana ho mabaliktad ang mundo.
kung saan kayo na ho mangangailangan ng tulong ko. Hindi mangyayari yon, Daniel. Tandaan mo, hindi ka na aasenso. Nagkagaya ka lamang ng nanay at tatay mo. Nanginginig na tinalikuran ni Daniel ang tiyahin at naglakad palayo. Wala siyang alam na matutuluyan at wala rin siyang cellphone para tawagan ng kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya na importante siya. Ngunit ng sandaling inihilig niya ang ulo sa pader, saka naman dumating si Beatrice. Ma'am Beatrice, ano hong ginagawa niyo rito? Sinundan talaga kita, Daniel. Mukhang tuluyan ka ng pinalayas ng tiyahin mo ah. Gusto mo ba balikan natin? At ako nang bahalang gumanti para sa'yo? O wag na po, ma'am. Wala po tayong mapapala dun. Puro lang po yung dadae. Okay then, let's go. We're going to Manila. Pero ma'am, what if hindi po ako makapasa? I got you, Daniel. Nakangiting sabi sa kanya ni Beatrice. Makalipas ang 1 linggo, hindi mapaglagyan ng sayang nararamdaman ni Daniel nang maging top-notcher siya sa nasabing pagsusulit para sa scholarship. Congrats, Daniel. Simula pa lamang yan at proud na proud ako sa iyo. Thank you, ma'am. Sobrang blessing in disguise pang pagdating niyo sa buhay ko. Wala yon. Ang importanteng masaya ang future anak ko. Natawa sila pareho sa tinura ni Beatrice. Mabilis muling lumipas ang mga araw at linggo hanggang sa umabot to ng ilang buwan, nagsimula nang pumasok si Daniel sa pribadong paaralan na pag-aari ni Beatrice habang nagtatrabaho sa kumpanya nito. Tinuruan siya ni Beatrice kung paano mag-manage ng isang malaking kumpanya. Humanga si Daniel sa pagiging magaling na leader ni Beatrice at nais niya rin na maging isang magaling na leader. Ngunit hindi naging madali ang buhay niya sa Manila. Lalo pa nang magsimula siya sa college. Maraming magagaling at mas magagaling pa sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Daniel. Kumusta naman ang pagiging college student, iho? Nahihirapan ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong sa kanya ni Beatrice isang dapit hapon. Kasalukuyang nag-aayos si Daniel ang mga papers na pipirman ni Beatrice sa opisina niya. Ayos lang po, ma'am. Medyo nanibago lang po ako sa environment at sobrang humanga sa mga kaklase ko. Sobrang gagaling po nila. Pero kaya ko naman pong makipagsabayan. Mabuti kung ganun. Pero kapag kailangan mo ng tulong o nahihirapan ka, sabihin mo lang sa akin, okay? You deserve the rest too. Opo, ma'am. Muli na namang lumipas ang mga araw, linggo at buwan hanggang sa umabot ng 5 taon. Kasalukuyan ng successful si Daniel dahil sa tulong ni Beatrice. May sarili nitong kumpanya that's beginning to soar in the field of business in the entire Philippines and even outside the country. Ano na, Daniel? Matagal ka pa ba dyan? Dude, naghihintay ng mga madre, mahiya ka naman. Ang ingay mo naman, Carlos. O tara na, gusto ko na rin makita ang mga bata. Sagot naman ni Daniel sa kaibigan niyang si Carlos, ang binatang nakilala niya ng kolehiyo pa hanggang ngayon, kasosyo niya na. Napangiti si Daniel ang makitang nagkukumpulang batang naghihintay sa kanya. Agad siyang lumapit sa mga to at sinulubong siya ng yakap. Wow, ang bibo pa rin talaga nila, no? Akala ko rin limot na nila ako eh. Kasalukuyan silang nasa bahayampunan ngayon kung saan sinusuporta ni Daniel. Ang charity case ang pangunahin niyang project nang magsimula siyang magtayo ng kumpanya. Ang layunin niya ay tulungan ng mga batang wala ng matutuluyang bahay na pakalat-kalat lamang sa daan. Kinukuha niya ito upang ilagay sa bahayampunan upang kahit papaano ay hindi ito makaramdam ng pangungulila. I honestly never expected to help those kids and other people who live in streets. And ang akala ko, hindi ako makakalaya sa kulungang matagal ko nang gustong makawala. Pero nagawa mo pa rin na makalis sa poder ng tiya mo, pare. Kaya nga sobrang nagpapasalamat ako kay Ma'am Beatrice eh. Sobra-sobra ng tulong na binigay niya sa akin. And I don't know how to repay it. Alam mo, pre, matanda na si Miss Beatrice. At ang tanging makakapawi lang ng pagod at lungkot niya ay ang tawagin mo siyang mama. Yan noon pa'y pangarap niya na. Ang totoo, gustong-gusto ko rin siyang tawagin ganun. Pero hindi ko talaga siguro may problema eh. Dahil sa tuwing tatawagin ko siya ay umuurong to bigla. Grabe naman yung dila mo.
O siya, halika na. At alam kong naghihintay na si Miss Beatrice sa'yo. Alam mo namang hindi yun makatulog nang hindi ka nakikita eh. Tumango naman si Daniel at nagmaneho pabalik sa mansyon. My baby. Akala ko matutulog na naman ako ngayong gabi. Pero hindi ko nakikita ang mukha mo, Daniel. Nakasimangot na sabi sa kanya ni Beatrice at sinalubong siya ng yakap nang makauwi siya. Magandang gabi po. Pasensya na po at hindi ako nakauwi kagabi. Napasarap po kasing kwentuhan namin ng mga bata sa ampunan eh. Kaya hindi ko ho namalayan ng oras. Kumusta ho kayo? Kumain na ho ba kayo? Gusto niyo po bang ipagluto ko po kayo? Ay naku, ayos lang iho. Kumain na rin ako, kaya magpahinga ka na lang dahil alam kong pagod ka. Tumango naman siya at hinalikan sa pisngi si Beatrice at nagpaalam na. Samantalang sa kabilang dako, naroon si Kunching na nakahawak sa kanyang sintido habang hinihilo to habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak na si Brian. Lintik ng batang yan. Bakit ang tagal naman yata niyang umuwi? Hindi pa ba siya nakakadiskarte ng makakain? Ngunit nang dumating si Brian, imbis pagkain ang dala nito, isang dyaryo ang bitbit nito habang hingal na lumapit sa harap ni Kunching. Abat bakit kain ka lang? Kanina pa ako nagugutom. At nasan ang pagkain dala mo? Huwag mong sabihin sa loob ng 3 oras ay dyaryo lamang nakuha mo, Brian. Napakawalang kwenta mo talaga. Dapat pinasama na lamang kita sa pinsan mong si Daniel nang palayasin ko siya. Isa ka rin walang kwenta. Ma, speaking of Daniel, basahin niyo hutong nasa dyaryo. Bakit? Nakakulong na ba siya? Natukhang katulad ng tatay niyang adik? Hindi ma, basahin mo to. Namilog ang mga mata ni Kunching nang mabasa niyang nakasulat sa dyaryo. Updated ba ang dyaryong to, Brian? Oo. Bilyonaryo na si Daniel? Si Daniel na walang kwenta yung isa ng may-ari ng Lionheart Company? Yes, ma. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na, at puntahan po natin si Daniel. Humingi tayo ng tulong. Hindi ko na kayang tumira pa sa squatter area na to at hindi ko din kayang magutom. Sinampal naman ni Kunching si Brian. Sa tingin mo ba tutulungan tayo ng batang iyon? Pagkatapos ng ginawa natin sa kanya, sigurado akong sinusumpa tayo nun, Brian. Huwag ka nang umasa pa. Magsumikap ka na lamang na makahanap ng trabaho. Para naman makabawi ka sa mga sakripisyo ko sa'yo. Nalangintik na kuya mo, nag-asawa bigla. Pero ma, mabait ho si Daniel. Alam kong kahit pa paano matutulungan tayo nun. Please ma, hindi ko kayong makita kang nagkakaganyan. Bumuntong hininga na lamang si Kunching. 5 taon nang nakalipas, magmula nang magsimula silang maghirap. Nawala lahat ng ari-arian nila dahil sa panganib ng anak na madawit sa malaking sindikato. Samantala, naroon muli si Daniel na abalang nag-aayos ng dokumento para sa exclusive meeting nila ng shareholder ng company nang kumatok sa kanyang sekretarya at may nais rang makita siya. Tia Kunching? Hindi makapaniwalang saad ni Daniel nang bumungad sa kanyang harapan ang tiya niya at ang pinsan nitong si Brian. Namumugto ang mata ng tiyahin niya habang nakatingin sa kanya. Daniel, tulungan mo kami. Bakit ho? Anong nangyari? 5 taon na kaming naghihirap, Daniel. Kaya narito kami sa harap mo para makiusap. Tulungan mo ang tiya mo, Daniel. Oo nga, Daniel. Baka nakakalimutan mong nung panahong walang-wala kang malalapitan, kami ang kumukup sa'yo. Paano kung makakalimutan? Kung araw-araw ba naman yung pinapaalala sa akin, nasampid lamang ako sa bahay niyo. At halos araw-araw yung pinaparamdam sa akin kung anong feeling ng walang magulang. Limot niyo na ba kung paano niyo ako itrato, tiya? Mas masahol pa sa hayop ang trato niyo sa akin. Nagtataka ako kung bakit narito kayo sa harap ko at may lakas pa rin kayo ng loob na humingi ng tulong sa akin. Napaluhod si Kunching, maging si Brian sa harap ni Daniel at sunod-sunod ang paghikbi ng tiya niya. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa kong mali sa iyo, Daniel. Nagdala lamang ko ng galit ko. Maniwala ka man sa hindi. Nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Kaya pakiusap, tulungan mo ako. Ngunit bago pa man makasagot si Daniel, ay dumating si Beatrice. Anong nangyayari dito? Sino ang mato, Daniel? Sila ho ang kamag-anak ko na kinukwento po sa inyo. At ano naman ang ginagawa niyo rito? Matapos yung maltratuhin si Daniel,
May gana pa kayong makipagkita sa kanya? Nang magtagpo ang mata ni Kunching at Beatrice, pareho silang nanigas sa kinaroroonan nila. You? Beatrice? Oh, anong ginagawa mo rito? Anong connection mo kay Daniel? Magkakilala kayo? Si Mang Beatrice ang tumulong sa akin ng panahong tinakwil niyo ako. Nanatiling nakatulala si Beatrice at nakita ni Daniel ang sunod-sunod na pagbuhos ng luha nito. Nang sandaling matutumba na to, ay agad tong nilapitan ni Daniel upang alalayan. Ma'am Beatrice, are you okay? Nasaan ang anak ko, Kunching? Sagutin mo ako! Nasaan ang anak ko? Saan mo dinalang anak ko? Beatrice, sagutin niyo na lamang Tiya, kung gusto niyong tulungan ko kayo at hindi ko kayo idemanda sa kasong kidnapping and child abuse. Doon na bumuhos ang luha ni Kunching. Si Daniel at ang anak mo na nawalay sa iyo iisa, Beatrice. Patawad kung nilayo ko siya sa iyo. Mas lalong nagguluhan si Daniel sa narinig, kaya inilihad ni Kunching ang lahat. Nalaman ni Daniel na ibinenta siya ni Kunching sa halagang 50 million matapos siyang kunin to kay Beatrice. At anak ni Beatrice si Daniel kay Jethro na anak ni Kunching sa una niyang asawa. Isa itong spoiled brat at addicted to vices. Ayaw rin ni Aling Kunching kay Beatrice bilang asawa ni Jethro dahil mahirap to dati. At si Beatrice ay ipinatapon para maliw kay Jethro at mawala ng tuluyan sa mansyon ni Aling Kunching. Walang hiya ka? Paano mo nagawa sa sarili mong apo yun? Napakasama mong tao, Kunching. Ang dapat sa'yo mabulok sa bilangguan. Pakiusap, Beatrice. Huwag mo na akong ipakulong. Alam kong maling ginawa ko. Parang awa mo na. Gawin mo na lamang kung utusan mo o pahirapan. Huwag mo lang akong ipakulong. Ayoko roon. At sa tingin niyo ba, sapat lang po ang mga nabanggit niyo bilang kaparusahan sa ginawa niyo sa amin? Pinaglayo mo kami ng toong nanay ko, Tia. Sa loob ng 2 dekada, naniwala akong orphan ako dahil yun ang sinabi niyo sa akin. Bakit ho kayo umabot sa puntong yun? Apo niyo po pala ako, pero kung itrato niyo ako ay parang ibang tao. Hindi na rin napigilan pa ni Daniel ang maluha. Hindi niya inaasahan ng babaeng tumulong sa kanya ay totoo niya palang ina. Daniel, pakiusap po ganito. Hindi ho ako makakapayag na palagpasin na lang ginawa niyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil mabait ho ako. Gagawin kong empleyado ng kumpanya ko si Brian para naman maramdaman niya kung paano maging isang utusan katulad ng ginawa niyo sa akin noon. Hinuli na rin si Kunching ng mga pulis at kinulong habang ang anak niyang si Brian ay naging empleyado nga ng kumpanya ni Daniel. Isang linggo nang nakakaraan ng malaman ni Daniel ang buong katotohanan at hindi pa rin siya makapaniwala sa mga natuklasan niya. Mas naging malapit din sila ni Beatrice at magsimula na siyang sanay ng sariling tawagin tong mama. Grabe pare, parang nasis ang short drama yung plot twist ng buhay mo, no? Isipin mo, yung babaeng gustong gusto kang maging anak ay totoo mo palang nanay. Hindi makapaniwalang sabi sa kanya ni Carlos isang dapit hapon. Kaya hindi rin ako makapaniwala eh. Especially sa tiya ko na lola ko pala talaga. May mga tao pala talagang ganun, no? Kapag hindi nila kauri ang taong papasok sa buhay nila, ay pipilitin nilang tanggalin to kahit makagawa man sila ng mali. Mga swapang sa kayamanan. Siguro ganun talaga kapag ayaw lang mapasa sa ibang tao ang pera nila. Selfish talagang mamayayaman. Pero hindi ganun ang totoo mong ina. Masyado siyang mapagbigay. I'm thankful ako na isa ko sa mga natulungan niya ng panahong kailangan ko ng scholarship. Kaya palang ganang loob ko sa kanya. Siya pala talagang totoo kong nanay. Kaya naman nang matapos ang pag-uusap nila, ay tumungong agad si Daniel sa mansyon kung nasan si Beatrice na naghihintay sa kanyang pagdating. Ma? Pagtawag ni Daniel kay Beatrice, na kinatulo ng luha ng ginang. Finally, narinig ko rin ang salitang yan. Payakap nga si mama, anak. Agad ding niyakap ni Daniel si Beatrice and was not able to stop himself from becoming emotional. Maraming salamat po sa lahat, ma. Na kahit hindi niyo pa po alam na akong totoo mong anak, ay tinulungan niyo pa rin po ako. Ang sobrang swerte ko sa support na yun. Ang sobrang saya ko po na sa huli. Ay ho ang totoo kong nanay.
Sobrang proud po ako bilang anak ninyo. I'm so proud of you too, Daniel. Masyado kang matapang para sa mundong to. Kaya ka naging successful sa buhay. Mahal na mahal ka ni mama, anak ko. Magmula noon, sinikap ni Daniel at Beatrice na makabawi sa isa't isa bilang ina at anak. Habang si Kunching at Brian ay nagsisi sa lahat ng kasamaang ginawa nila nang maranasan nilang naranasan ni Daniel noon, ang makulong at ang magtrabaho at pahirapan. Muling naging maayos ang buhay ni Daniel at Beatrice. Marami din silang time para magbonding at wala nang iba pang mahihiling si Daniel kundi ang ganong pakiramdam. Hanggang sa umabot muli ng 1 taon na patuloy ang paglago ng kumpanya ni Daniel at patuloy pa rin ang pagtulong niya sa mga taong naghihirap. Congrats on your achievement, anak. Proud na proud ako sa iyo. Nakangiting bati sa kanya ng kanyang ina matapos makatanggap ng parangal si Daniel as the CEO. Thank you, ma. Ikaw po ang inspirasyon ko kaya na-achieve ko po ang lahat ng to. Ang sweet naman ng anak ko. Matanong ko lang, anak. Hindi ka ba na-curious kung sino at anong itsura ng tatay mo? Ang totoo, curious din po ako. Pero hindi ko balak hanapin pa siya. Hindi nga po kayo nagawang ipaglaban sa magulang niya eh. Kaya alam ko pong irresponsableng ama siya. I agree. Pero kung curious ka sa mukha niya, naritong address. Nasa kulungan siya ngayon dahil nalulung sa masamang bisyo. Ngumiti si Daniel at tumango kay Beatrice. Ang dahil umira lang kuryosidad niya, pinili niyang makitang ama. Ikaw na bang anak kong si Daniel? Naluluhang tanong ni Jethro sa kanya ang sandaling bisitahin siya nito sa bilibid. Anak ako ni Beatrice at hindi ninyo. Pasensya na, patawarin mo sana ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo, Daniel. Alam kong huli na pero nagpapasalamat pa rin ako. Nasa huling pagkakataon, nasilayan din kita kahit sa mikling panahon. Pakisaba sa mama mong patawad. Sige, alis na ako. Ang gusto ko lang naman ay ang makitang mukha mo. Huwag kang mag-alala. Nasa maayos kaming kalagayan. Kaya isipin niyo na lang po ang sarili niyo. Malaki ang tampot galit ko sa inyo at wala na akong magagawa. Mukhang nakuha niyo ng karamang nararapat sa inyo. Sabi pa ni Daniel bago tuluyang nilisan ang lugar na yon. Nang makauwi siya, agad niyang niyakap si Beatrice. Ma, hindi po ako magsasawang sabihin sa inyo kung gaano po ako kaswerte na nakilala ko po kayo at naging anak niyo po ako. Kahit ho hindi ako sinuwerte sa ama ko. Ay, sobrang sarap pakinggan ng mga sinasabi mo, anak. Swerte din ako na naging anak kita. Naging maayos ang buhay nila Beatrice at Daniel sa mga nagdaang buwan. Sa huli, nabalitaan ni Beatrice at Daniel na namatay si Jethro sa kulungan dahil sa sakit na lung cancer. Samantalang ang pinsan niya naman ay nakikitaan ni Daniel ang pagbabago at tila natuto na sa buhay. Totoo nga na hindi natutulog at nagpapabaya ang Diyos sa mga dukha at inaapi. Ang buhay ay parang Ferris wheel. Minsan nasa taas at minsan naman nasa baba tayo. Kaya matuto tayong maging mabait at mapagkumbaba sa kapwa natin kung ayaw nating maibalik sa atin ang mga maling ginawa natin sa ating kapwa. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong handog ng Kuya Agustin Stories para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. Daghang salamat and amping.